So, yung topic po natin today ay tungkol sa ano ang bagong langit at bagong lupa or new heavens and new earth. So, ang scripture naman po natin ngayon ay matatagpuan sa Revelation chapter 21 verse 1. So, first, as usual, basahin po muna natin ang konsepto ng new heavens and new earth. So, the new heavens and new earth mean the world is being changed and renewed through Jesus, not destroyed. It shows that the old way of relating to God under the old covenant has ended, and the new covenant has begun. This change is spiritual and new covenantal, not physical. The fire and shaking are pictures of God's judgment and cleansing, not the end of the planet. It points to a restored world where God lives with His people and everything is made new under Christ's rule. So, basahin po muna natin yung tatlong teachings dito. First one is, creation will be liberated, not obliterated. Creation will be renewed, not replaced. And creation is now in the process of renewal. So, dito po, technically, yun lang naman in-explain na naman ni Pastor Russell na ang new heaven and earth daw po ay meaning that the world is being changed and renewed through Jesus, is not destroyed. Nire-renew lang po pero hindi nasisiya yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. At of course, dito kasi parang pinapakilala sa atin kung ano ba yung mga bago o ano pa ba yung mga aasahan natin kapag mayroon ng nag-rapture ng Panginoon. Ano ba yung mga possible na mangyayari talaga. Kasi ang Lord po is talagang hindi niya tayo sinusurprise na lahat parang sa rapture natin malalaman. Ganyan. Pag sa muling bababa ng Panginoon dito galing sa langit, ang gusto ng Lord maghanda tayo. Ang gusto ng Lord, asahan natin yung mga nanggagaling sa salita niya. Kasi lahat ng ito talagang mangyayari. So, yun ang gusto niya iparating sa atin. Dapat handa tayo para hindi tayo mabibigla sa araw ng paghuhukom. At applications nito ay, believe that God is our restorer, not destroyer. Take care of God's creation. It is not in vain. And seek to understand prophecies biblically. So, you mean to say, lagi naman sa atin nire-remind ng Panginoon na lagi natin ingatan yung mga bagay na hindi naman sa atin. Kasi lahat ng nakikita natin ngayon, o kahit tayo mismong tao, lahat ng meron tayo ngayon is hiram lang natin sa Panginoong Diyos na wala tayong karapatan para dagdan ng kung ano-ano, sulatan ng kung ano-ano, o saktan ng kung ano-ano. Kaya be mindful lagi sa lahat ng ginagawa natin. So, that's all po. I hope you gain some knowledge and God bless everyone. Bye.